Kongreso niyang huwad na People's Initiative. Kaya sana nga yung temporary suspension ng COMELEC ng mga proceedings sa PI maging permanent na rin. Itapon na natin sa basurahan yung PI na yan. Sa isang kalungkutan, ang may higpit na provision po sa ating saligang batas ay hindi na angkop sa pandaigdigang kalakaran sa ekonomiya. Base sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo, 13th sa 14th na ekonomiya sa Asia Pacific. Pang 13 po tayo sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. In any case, dear colleagues, hindi po nabawasan ang pag-alala ko sa mga probisyon ng saligang batas na nais i-amyenda ng RBH 6. Dahil magbabantay talaga ako na hindi tayo mahaluan ng mga panukalang magpapahina lang sa ating demokrasya. Batid naman po nating sinubukan na itong gamutin sa pamamagitan ng pagpasa ng Public Services Act. Subalit nga po, nung ating binigyan diin nung nakaraan at binanggit din ng ating Senate President Juan Miguel Zubiri, ang nakabinbing pag-question po nito sa Korte Suprema ay nagbibigay pa rin ng alinlangan sa mga dayuhang mamumuhunan. Sapagkat ito pong hakbang na ito ay tunay na aking pong pinaniniwalaan na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa at makawala po sa tanikala ng pangungutang sapagkat sa usapin po ng lohika, kapag ka may investment, ibig sabihin may puhunan. Kapag ka may puhunan, ay merong iikot na pera. At pag umikot ng pera, magkakaroon po ng trabaho, magkakaroon ng tamang sweldo, at magkakaroon po ng ibig sabihin ng pagtakbo at pag-ikot ng ekonomiya. Sa bagay, mas madali kasing sisihin ang walang kamalay-malay na dokumento kaysa sisihin ang mga totoong dahilan. Korupsyon, red tape, malabong burokrasya, at mataas na singil ng kuryente ang nagtataboy sa mga lokal at dayuhan na investor. Walang pananagutan ang 1987 Constitution sa mga bagay na yon. Wala ding nabanggit na dapat mag-tsa-tsa para tumami ang trabaho, puksain ang kahirapan, at pataasin ang kalidad ng buhay ng bansa. Wala ito sa napag-usapan. Kaya, huwag sana nating gawing collateral damage ang konstitusyon, ang mismong kaluluwa ng bansa, kaysa sa ginagawa ng mga ilehitimong puwersa dyan sa tabi-tabi na tinira tayo ng pailalim. Kaya hindi po solusyon ang tsa-tsa. At ako po ay umaapaw po ang kaligayahan sa aking puso sapagkat yung akin pong idol senator na yung pong matatawag kong isa sa mentor ko po dito sa Senado ay akin pong kasama at siya po ang chairman ng subcommittee na ito. Alam niyo po, isa pong karangalan talaga na isang senador na abogado, isang senador na ekonomista. Siya po ngayon ang chairman ng subcommittee na ito. Maraming salamat po sa usapin na yan. Sa mga tagapangulo po, dadating naman po ang ating Ginoong Pangulo. Babanggitin ko na rin po siya. Maraming salamat sa aming Ginoong Pangulo, Senator Mig Zubiri, sapagkat siya po ang namuno sa hakbangin na ito na maamendahan ang economic provision sa saligang batas. Ako po ay sumasaludo sa aming Ginoong Pangulo. Ako din po ay nagbibigay pugay kay Sir Gary Teves, ang akin pong tumatayong economic advisor. At ako po ay naliligayahan at kasama po natin siya ngayon bilang isang atin pong resource speaker. At ganun din po ang aking kaibigan na si Orion. Sir, maraming salamat po at nandito po kayo. Noong pa man, batid naman po ninyo ang aking damdamin tungkol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Simula nang ako ay mahalal bilang senador at maitalagang tagapangulo ng kumiting ito, ay isinulong na po ng inyong lingkod ang mga mungkahing susog, partikular sa mga pang-ekonomiyang probisyon na sa aking paniniwala ay nagiging hadlang sa ating pag-arangkada tungo sa tunay na pag-unlad. Subukan po nating lagyan ng konteksto. Ang ilan sa mga economic provisions sa 1987 Constitution na hinahangad nating amendahan ay minana pa po natin sa mga naunang saligang batas. Marami-rami ng dekada ang nakalipas. Ito po ang panahong sariwa pa sa kaisipan
at damdamin ng mga bumalangkas ng konstitusyon ang napakahabang mga taon ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bayan. Kaya't pinalakas ang Filipino First. Ito ang prinsipyong isinasaisip at isinapuso ng mga delegado. Fast forward po tayo sa kasalukuyan. Ano po ba ang kinaharap ng Pilipinas bilang isang bansa sa kontemporaryong panahon? Meron pong isang termino, globalisasyon. By definition, globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies, cultures, and populations brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. Sa isang kalungkutan, ang mahigpit na probisyon po sa ating saligang batas ay hindi na angkop sa pandaigdigang kalakaran sa ekonomiya. Nabanggit na rin po natin ito noon. Sa kasalukuyan ng ating bansa ay pangatlo sa 83 na ekonomiya. Sa pinakamahigpit sa mga regulasyon base sa Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index ng Organization for Economic Cooperation Development. Base sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo, 13th sa 14th na ekonomiya sa Asia Pacific. Pang 13 po tayo sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Batid naman po nating sinubukan na itong gamutin sa pamamagitan ng pagpasa ng Public Services Act. Subalit nga po, nung ating binigyan diin nung nakaraan at binanggit din ng ating Senate President Juan Miguel Zubiri, ang nakabinbing pang-question po nito sa Korte Suprema ay nagbibigay pa rin ng alinlangan sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito po ang dahilan kung kaya't hindi pa tayo makaarangkada sa implementasyon ng batas. Sa paghahain po ng resolusyon bilang 6 ng ating mga iginagalang na mga senador, Senate President Zubiri, Senadora Ligarda at Senador Angara, natutuwa po ako na mabibigyan ng pagkakataon ang diskusyon sa pagpapaluwag ng ating konstitusyon tungkol sa mga restriksyon sa mga pampublikong kagamitan, institusyong pang-edukasyon at industriya ng advertising. Ako po ay nagpapasalamat sa tagapangulo ng Senado sa kanyang malawat na pangunawa sa prinsipyong aking tinitindigan, gayon din sa aking mga kasamahan dito sa Senado. Muli po, ako po ay nagpupugay sa ating Pangulo ngayon ng subcommittee na ito, Senator Sani Angara, sapagkat ito pong hakbang na ito ay tunay na aking pong pinaniniwalaan na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa at makawala po sa tanikala ng pangungutang, sapagkat sa usapin po ng lohika, kapag ka may investment, ibig sabihin may puhunan. Kapag ka may puhunan, ay merong iikot na pera. At pag umikot ng pera, magkakaroon po ng trabaho, magkakaroon ng tamang sweldo, at magkakaroon po ng ibig sabihin ng pagtakbo at pag-ikot ng ekonomiya. Kaya muli po, maraming salamat at mabuhay po. Maraming salamat, Chairperson Senator Robin Padilla, ang chair ng ating Committee on Constitutional Amendments. Thank you for the kind words, Senator Chairman Robin. At gusto nating kilalanin din po ang ating mga kasamahan na kakarating lang po. Senator Risa Hontiveros, our chair of the Committee on Women. Good morning, ma'am. And the Deputy Minority Leader as well. Senator J.D. Ejercito, our Deputy Majority Leader and the chair of the Senate Committees on Housing and Local Government. And of Senator Win Gatchalian, our hardworking chair of the Committee on Basic Education and hindi na energy, I always think your energy. Ways and Means. Good morning, dear colleagues. Thank you for your trust and the chairman's trust in having me chair this committee. We'd like to acknowledge our very distinguished guests, and we're very fortunate today to have them with us. We have them in person as well as online. We have no less than former Chief Justice Hilario Davide Jr., who is with us. I think he's come all the way from Cebu. Thank you, sir. We have former Justice Adolfo Ascuna, who was also here last week for the suffrage or electoral reforms hearing. And also we have online another framer of the Constitution, Attorney Christian Monsod. Can you hear us, Attorney Monsod? Morning, sir. Thank you for joining us, sir. And our legal luminaries, a known constitutionalist, Justice Vicente, or Vivi for short, Mendoza. Good morning, sir. We have from the IBP, or the Integrated Bar of the Philippines, representing President Pido, is Attorney Marlo Tistura. Morning, sir. And of course, not just legal luminaries, meron din po tayong magagaling na mga ekonomista. We have Dr. Gerardo Sicat from the UP School of Economics, who was
one of the first NEDA Director Generals, if I'm not mistaken, sir. We have, maybe we could say from the opposite side of the spectrum, Sunny Africa, a graduate of, they say it's a good institution, the London School of Economics, and representing the Ibon Foundation. Morning, sir. We have a former Finance Secretary, Gary Teves, is with us. Sir, morning. And from the Constitutional Reform and Reunification Movement, we have Mr. Orion Perez Dumdum. Morning, sir. Didn't miss anyone. Thank you. We invited more, but I think some could not make it, and some submitted their position papers, which we will share with the members of the committee and the public. Hopefully, we can post those online as well. So I'd just like to ask, before I turn it over to our distinguished resource persons, tatanong ko lang po sa ating kasamahan, baka meron silang pangunahing gustong sabihin or initial remarks. Your Honors, yeah. Senator Risa, go ahead, ma'am. Salamat, Mr. Chair, at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo. Salamat kasi ang hearing natin na ito para sa resolution of both houses, RBH 6, ay tanda na parang suspended rin muna ang diskusyon dito sa Kongreso niyang huwad na People's Initiative. Kaya sana nga yung temporary suspension ng COMELEC ng mga proceedings sa PI maging permanent na rin. Itapon na natin sa basurahan yung PI na yan. In any case, dear colleagues, hindi po nabawasan ang pag-alala ko sa mga probisyon ng saligang batas na nais i-amyenda ng RBH 6. Kaya salamat po sa pagkakataong pag-usapan ito dahil magbabantay talaga ako na hindi tayo mahaluan ng mga panukalang magpapahina lang sa ating demokrasya. I will definitely be one of those not to allow any provisions that will make our critical industries and institutions and our irreplaceable resources vulnerable to foreign takeover and exploitation. Sa bagay, mas madali kasing sisihin ang walang kamalay-malay na dokumento kaysa sisihin ang mga totoong dahilan. Korupsyon, red tape, malabong burokrasya, at mataas na singil ng kuryente ang nagtataboy sa mga lokal at dayuhan na investor. Walang pananagutan ang 1987 Constitution sa mga bagay na yon. Una sa lahat, yung sinasabi nilang restrictive di umano, hindi po yan totoo. Bukas na po ang ating tindahan, ladies and gentlemen. We have introduced numerous legislation that have already liberalized our sectors. Ilan lang dito ang RA 10641 or amendments to the Foreign Bank Liberalization Act, the Retail Trade Liberalization Act, the Public Service Act, the Foreign Investments Act. So much of the Philippine economy is already open to foreign participation. Kung restrictions lang sa ekonomiya ang pag-uusapan, yung ating kapitbahay na Singapore, namamayagpag kahit na may restrictions sa critical industries at public utilities. Ang ibang bansa sa ASEAN, gaya ng Thailand at Indonesia, may kanya-kanya ding industriya na inaalagaan. Tayo? Kulelat pa rin, kahit maluwag na nga ang ekonomiya at marami ng probisyon para makapasok ang pera. Kaya hindi po solusyon ang tsa-tsa. Kahit sasabi nilang purely economic provisions para bawasan ang mga tunay na iniinda natin. Yung mismong roadmap nga ng pamahalaan sa pag-unlad, ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, wala ding nabanggit na dapat mag-tsa-tsa para dumami ang trabaho, puksain ang kahirapan, at pataasin ang kalidad ng buhay ng bansa. Wala ito sa napag-usapan. Kaya, huwag sana nating gawing collateral damage ang konstitusyon, ang mismong kaluluwa ng bansa. We, the Filipino people, will determine our destiny, hindi yung ambisyon lang ng iilan. Hindi rin natin hahayaang mabaliwala ang pagsisikap ng ating mga mamamayan, ng civil society, mga mass movements na gumawa ng paraan para magkaroon ng totoong pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng lehitimong paraan, kaysa sa ginagawa ng mga ilehitimong puwersa dyan sa tabi-tabi na tinira tayo ng pailalim. May the 1987 Constitution light our discussions today, ladies and gentlemen. Handa po akong makinig at makibahagi, Mr. Chair. Salamat po.
Yes, very briefly, as your former chairman of Economic Affairs, the truth is that I was in close contact with most of our foreign investors and locators almost daily. And never once did they mention a change in the Constitution. Each time they stated that there was a need for lower rates of electricity, infinitely better infrastructure, less red tape, and a predictable and reliable regulatory framework. At no point did they say that the Constitution needed to be changed. Having said that, I am also puzzled by the list that has been provided for public services, given the many problems we have had with NGCP and the constant investigations here in the Senate. We are all fully aware that basic education, as well as all aspects of private education, are shrinking in revenue, in number, and in employment. So why education will be turned over for foreigners, for our children, also being converted into aliens is a puzzlement to me. Finally, the addition of advertising is also somewhat bizarre, given that the large advertising multinationals are already present in the country, and that advertising involves very little investment at all. Having said that, on the economic aspect, may I also get perhaps some clarity on the manner by which the so-called restrictive economic provision shall be amended. The Senate version, passed by our good chairman, indicates a constituent assembly without mentioning the name, but clearly stating that 3/4 would be involved. However, the House version calls for a constitutional convention, or at least that's what I understand from what was passed in third reading in March earlier last year. So if we could be elucidated on the process for the CONCON, which would clearly be far more expensive and which would in fact surrender the control of both houses over the subject matter once the Constitutional Convention has been elected and convened. So what safeguards do we have, and what choice do we have between the CONCON and the CONAS, which once again is a difference between the two houses? Thank you, Mr. Chairman. Very much, Senator Amy. Very good questions, very good points, and we will seek clarity from our learned resource persons in due time. The foreign institution, no less than the Senate President Juan Miguel Zubiri, sir. With the chairman, Senator Robin Padilla, to all my colleagues, and of course the guests, all our friends from the legal luminaries from the legal community, thank you for joining us today. And we also have today economists joining us. I know Tito Gary is here, and others that are going to assist us in ferreting out the best way possible to remove the possible economic restrictions in the Constitution. We'd just like to put on record that the Senate is working very hard to listen to the clamor of certain sectors to look at and revisit the 1987 Constitution. But we will not be falling into a trap on any deadline, because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. So we, ladies and gentlemen, here in the Senate, will make sure that we deliberate this as much as possible and come out with the best outcome for our people. And so with that, I give my full support to our chairperson, Senator Sani Angara. The timeline is in your hands. If you feel it necessary, that we must discuss this with all members of society, not only our learned luminaries here, as well as different sectors that will be affected by proposed amendments to our Constitution. So we leave it all up to you, my dear colleagues, my dear chairman. You have the full trust and confidence of this institution. And again, let us not listen to the noise. Let us be above the fray. The Senate, as an institution, should be statesmen and women that will always look at the best possible outcome for our country, not for our localities, but for our country. And therefore, let us filter out the noise and focus on the work at hand. So mabuhay pong Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Chair. Maraming salamat, Senate President Zubiri. We totally agree with you. We thank you for your authority, and we thank you for standing as a statesman these past few weeks, which have been very trying times for the country. And I think there will be challenges ahead, and with you at the helm, we are fully behind you in all your actions. Salamat po sa suporta. The chair just wishes to state that, reiterate my colleague's stand that this is not something that needs to be rushed, given the importance. Kung yung pangkaraniwang patakaran ay
ay talagang dinidebate natin. Mas lalo na po dahil ito ay pinakamahalaga o pinakamataas na batas sa bansa, ang mismong saligang batas. At pangalawa po, klaro naman dun sa sinabi ng ating mga kasama na although maganda yung constitutional reform, hindi ito sapat. Wag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Yung ease of doing business, yung rule of law, yung kasiguruhan na re-respetuhin yung mga kontrata, yung red tape ay babawasan o yung mga kahirapan sa bureaucracia. Ayun, there's so many factors and we know this because there's so many surveys. And as mentioned by some of our colleagues, hindi naman sa taas yung constitutional reform. Pero hindi naman ito ibig sabihin na hindi makakatulong ang constitutional reform. To the extent that it can, by all means, let us explore the possibilities. And without Chairman Robin, Idol. Galing, boss, galing. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.